Alright, good morning. So, isa lang masasabi natin, may maraming pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara, pero marami rin po ang hindi naman pumirma. So, malalaman natin kung sino ba talaga ang mga yan. Bakit? Siyempre may dahilan yun. Pero isa sa pinakadahilan dyan sa pagpirma nila ay pera-pera lang. Malaking pera ang nakatayo dyan. Kaya pumirma ang mga yan. Hindi po ba? Yung iba naman takot. Siyempre pag once pumirma ka dyan at nalalaman ng sambayanan ng ginagawa mo, ay delikado ka na. Baka sa pagtakbo mo ngayong darating na eleksyon, ay mangungulilit ka na dahil napakalaki po ng supporter ng Duterte. Napakalakas. Pag-aalinlangan ng ibang politiko. Marami akong hindi pumirma eh. So, panoorin natin dito sa video. Kayo na bahala kung musga na. So, alright. Sulat. Medyo hindi mo mabasa minsan. So, ngayon meron na tayong finalist. Pag-usapan po natin yung mga hindi pumirma at ano yung mga posibleng dahilan bakit hindi sila pumirma. Okay? Unahin natin sa Mindanao, okay? Sa Davao. So, obviously, baluarte ito ng mga Duterte, yung buong Davao region, malakas sila dyan. Isa lang ang pumirma. Okay? Yung representative ng Davao del Sur. Siya lang yung pumirma doon sa impeachment. Itong 8 ay hindi. Of course, yung sa Davao City, yung 3 congressman hindi pumirma. Si Pantaleon Alvarez hindi pumirma. Ang interesting name here, si Almario Chino, okay? Na alam natin kakampi ng admin, asawa ni Mix Nograles, hindi pumirma. So, isang posibleng reason na naiisip ko ay delikadesa dahil yung kanyang misis ay tumatakbo kalaban yung kapatid ng Vice President. So, parang medyo pangit nga naman, ikaw yung sumusulo ng impeachment, Duterte. Tapos, so yun ang nakikita ko kung bakit hindi pumirma itong si Almario kasama nung kanyang misis na si Mix Nograles. Okay? Sa Mindanao, ang mga iba pang hindi pumirma, si Hataman sa Basilan, sa Kaluran, Sultan Kudarat, Lumayan, San Cotabato, yung tatay ni Mix Subiri, hindi pumirma. So, inisip ko siguro ayaw nilang ma-impluensyahan yung magiging paglilitis ng kanilang mga anak, ng kanyang anak, si Mix. So, hindi siya bumoto para sa impeachment. Hindi siya pumirma. So, si Rufus Rodriguez, yan, may mga nagulat din dito. Hindi siya kasama sa mga pumirma doon sa impeachment case. Punta naman tayo sa Visayas. Ang notable name here na hindi pumirma, si Richard Gomez. Si Richard Gomez, napapansin ko, yung kanyang nagiging direksyon is parang in a way, parang nagiging Duterte na tough on drugs, tough on crime, at yan naman ang kanyang advocacy mula nung nagsisimula pa, mamamayan ayaw sa droga. So nagigets ko kung bakit yan ang nagiging direksyon ng isang Richard Gomez. And it makes sense. Kumbaga ako ay nakikita ko maganda itong future sa politika ni Richard Gomez when he chooses to run for a higher position. So, ganun yung nagiging positioning niya, parang mala-ala Duterte na tough on drugs. At maganda naman yung nagawa niya doon sa sa kanilang lugar diyan sa Ormoc. So, si Richard Gomez yung pinaka-high profile dito na hindi pumirma. Ang isa pang notable din, yung kapatid ni Loren Legarda na congressman ng Antique, si Antonio Legarda. What? Yun din. Bro, what are you talking about, man? Para hindi din ma-influensyahan yung paglilitis ng kanyang kapatid na si Loren, na isa sa mga senador na magsusuri o magjujury dito sa kaso. Bukod doon sa Negros Oriental, si Garbaria, hindi pumirma. Si Kiko Benitez, hindi pumirma. Ayan. Hindi pala ito yung, akala ko ito yung anak ni Albi, iba pala to. Sa Cebu, 2 lang yung hindi pumirma.
si Rachel Dermar ng Cebu City at si PJ Garcia ng 3rd District, kapatid ni Gov, hindi din pumirma. O, nag-yorme yan noong nakaraang eleksyon eh. O tapos, ayun, yun yung sa Visayas. O sumunod naman sa Luzon. So, ang notable dito, yung dalawang Cavite. Si Jolo Revilla at si Lani Revilla. Meron pa silang isang kapatid, si Jolo, na sa party list, Agimat, hindi din pumirma. So, yung tatlong Revilla, hindi pumirma sa impeachment case. Siguro para hindi makaapekto sa pagtakbo ni Senator Bong ngayong eleksyon, maaaring yun yung dangin dahilan. Tapos, kasama din siya sa Senado bilang jury. So, yun yung posibleng dahilan na kaya baka hindi pumirma itong mga to. Of course, marami pa yan pero hindi ko talaga sure. Sa Cavite, si Advincula ng Imus, hindi pumirma. Sa Laguna, ang hindi lang pumirma, si Len Alonte. Sa Batangas, ang hindi lang pumirma, si Leanda Bolilla. O sa Rizal, tatlo yung hindi pumirma. Si Duavit, Tanuatco, tsaka si Garcia. First to 3rd District, hindi pumirma. O sa ibang part pa ng Luzon, sa Marinduque, si Lord Velasco, dating speaker, hindi pumirma. Si Jose Alvarez ng Palawan, yun, kaalyado din nila dati, hindi pumirma. Ng mga Duterte dati, hindi pumirma. Yung tatlong ko ng Masbate, hindi pumirma lahat. Okay? Yung tatlong ko ng Masbate. Sa Sorsogon, si Marie Bernadette Escudero, hindi pala pumirma. Okay? Ayun, so, maaring connected kay Cheese Escudero para hindi ma-influensyahan o ano. So, yun, hindi sila kasama doon. Ito, Catanduanes, hindi pumirma. Si Panotes ng Camarines Norte, hindi pumirma. Si Joey Salceda. Okay, si Joey Salceda. Actually, mali yun. Hindi pumirma si Joey Salceda din. Sa North and Central Luzon naman tayo, of course, inaasahan na natin na hindi kasama sa pumirma si former President Gloria Macapagal Arroyo. She is a strong ally of Sara Duterte. At hindi siya talaga sumama. Kasama niya sa Pampanga, hindi din pumirma si Carmelo Lasatin sa 1st District. Yan. Tapos, sa Pangasinan, dalawa yung hindi pumirma, si Celeste tsaka si Guico. Sa Isabela, dalawa din, si Albano at si D. Sa Cagayan, si Nolasco, si Eric Go, Yap. Sa Benguet, hindi din pumirma. Ito ay malapit sa mga Tulfo, pero alam ko malapit din to sa mga Duterte. Kaya Pulong, alam ko doon eh. So, hindi siya sumama. Si Barba, na si Angelo Marcos Barba, Ilocos Norte, hindi sumama. Bakit kaya? Yun ang hindi ko din sure kung anong dahilan. Maganda din magsalita sila kung bakit sumama o hindi, para mas maintindihan natin. Si Ria Vergara ng Nueva Ecija, mali nakalagay dito, hindi din pumirma. At sa Tarlac, si Noel Rivera at si Christian Yap, ito barkada ko to, tumatakbong governor ngayon, mananalo yan, soon to be governor ng probinsya ng Tarlac, hindi din po pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. So sa mga Metro Manila, punta naman tayo, 7 yung hindi pumirma. Si Eric Martinez, tumatakbong senador, hindi pumirma. Si Camille Villar, tumatakbong senador, hindi din pumirma. Ito si Luis Campos, na asawa ni Abby Binay, na tumatakbong senador, hindi din pumirma. So sila nung kanyang partner na si Kid Peña, parehong hindi pumirma. Habang sa Maynila, ang hindi pumirma, si Edward Maceda. Okay? Kasi kahapon sa sinabi kong listahan, nandun si Cheng eh. So, hindi ko alam kung pumirma ata si Cheng. Okay, baka hindi ko lang nabasa. Magulo kasi. Magulo pa kahapon eh. So, sorry, nalilito ako dun sa mga pumirma, hindi pumirma kahapon. Si J. Lacson Noel ng Malabon, hindi din pumirma. Okay? Ang isang medyo interesting din dito, si Toby Chanco ng Navotas. Kaalyado ng Pangulo. Yung kanyang misis ay Romualdez, hindi pumirma si Toby Tiangco. So, baka hindi naman kasi kailangan. Kaya, hindi na niya kailangan pumirma. Pero yun, kaalyado yan ng Pangulo.
Sa mga party list, si Erwin Tulfo, tumatakbong senador, hindi pumirma. Si Brother Eddie Villanueva, tatay ni Joel Villanueva, na hindi mo maintindihan kung magdo-Duterte ba o ano. Pero siya yung jury doon sa Sara, hindi pumirma si Brother Eddie. Yung ACT-CIS, si Erwin Tulfo, si Edvic Yap, hindi pumirma. Kasama din nung isang Yap sa pero yung isang Yap sa Baguio pumirma ba? Sino pa dito? Juan Pacman hindi pumirma. Mix Nograles hindi pumirma. Richelle Singson kay Chavit hindi pumirma. Although yung ibang taga Ilocos Sur pumirma. Marcoleta of course hindi pumirma. Wilbert Lee, tumatakbong senador, hindi pumirma. Fariñas, of course, mga taga Norte, mga taga Ilocos, ng mga Fariñas, hindi pumirma. Bonifacio Bosita, tumatakbong senador, hindi pumirma. Yung kapartner niya, nandun sa prosecution, nasa one rider. Of course, Duterte Youth, hindi pipirma. Si Damper, nadikit kay Sara, hindi pipirma. Yung sa Marino, si Sandro Gonzales, taga Davao yan, hindi pumirma. Ang isang notable name din na hindi pumirma, si Zaldico ng Ako Bicol, of course. Ewan ko kung masama ba loob dahil siya ay doon sa appropriations, pero hindi siya kasama sa mga listahan ng mga pumirma. Okay, so pasensya na kagabi, meron yata ako nasabi na akala ko hindi pumirma, yung pala pumirma. Ang gulo kasi nung listahan. So ngayon pala nagiging klaro kung sino-sino talaga yung mga hindi pumirma. Pero yan po ang list. Siguro dahil tatakbo sa pagkasenador, kaya didn't want to alienate Duterte supporters. So marami pong posibleng rason kung bakit hindi po sumama doon sa mga pumirma. Pero overwhelming na 200 po. Ibig sabihin, 200 na yon despite yung mga warning ng mga DDS, ng mga show of force yun na sila ay sumusuporta sa Pangulo, sila ay titindig para sa Pangulo at will hold accountable yung pong vice. Siguro naging factor din yung parang pambabastos ni VP Sara sa Kongreso. Diba? Kasi siguro din sila, ang bastos naman ito. Trabaho lang namin na suriin yung budget, ayaw magpasuri. Baka yun ang isang dahilan kung bakit din yung mga ibang congressman ay sumama ng full force dito